kapuso nyo sa radyo. Walang kinikilingan, walang pinoprotektahan, serbisyong totoo lamang, walang iwanan. May paninindigan, matatag, maaasahan. Super Radio 594, Kapusong Pilipino, lahat Super Radio. Serbisyong totoo. Walang kinikilingan, walang pinoprotektahan, serbisyong totoo lamang, walang iwanan. Super Radio. Super Radio number 1. Super Radio DZBB. Balitang tama, balitang totoo. Oras 1 minuto makalipas ang alas 3 ng madaling araw. Gising na! Balitaan na! Maiinit na balita, hindi pa huhuli, hindi pa titinag. Mga balitang sabay-sabay nating mamarkahan. Markado! Kasama si Mark Makalalad. Markado! Magandang madaling araw mga kapuso. Ngayon po ay Lunes, April 20, 2026. Tara na't markahan ang mga balitang dapat nyong malaman. Mga balitang siksik, mabilis at detalyado. Ito po ang programang Markado kung inyong kapuso, Mark Makalalad. Markado! Sa latag ng ating mga balita, unahin natin. Panibagong malaki ang bawas presyo sa mga produktong petrolyo, ipatutupad bukas. Nitong weekend mismo si Pangulong Bongbong Marcos ang nag-anunsyo sa kanyang social media account na magbabawas ng 24 pesos and 94 centavos kada litro sa diesel at 3 pesos and 41 centavos naman sa gasolina. May rollback din na 2 piso ang kada litro sa kerosene. Markado! Grupong Piston muling maglulunsad naman ng tigil pasada bukas araw ng Martes. Ayon sa grupo, tatawagin ang kanang pagkilos bilang protestang bayan na transport strike laban sa gera at kahirapan. Panawalag ng Piston, pinapatay kasi ng gobyerno sa gutom ang mga Filipino dahil sa umano'y manhid na pagtugon sa krisis sa langis habang pinoprotektahan nila ang tubo ng mga kumpanya ng langis. Panawagan nila sa mga kapwa-tsuper at mga manggagawa, samahan sila sa kanilang pagkilos para mapakinggan ang panawagan na ibaba ang presyo ng langis at ng bilihin. Markado! Mga MC taxi at delivery rider dumagsa sa Caloocan Sports Complex para makakuha ng 5,000 pisong ayuda. Ayon sa ilang benepisyaryo, pahirapan ng pagkuha ng ayuda ng iba ay alas 4 pa lamang ng umaga, nakapila na. Siyempre dahil marami, dagsa talaga. Kinakailangan maganda yung pwestuhan. May ilan namang nang hinayang sa nasayang nilang araw dahil sa haba ng oras bago sila nakatanggap ng 5,000 pisong ayuda. Hirit naman ng iba, sana raw ay pinadaan na lamang sa digital o online cash transfer ang nasabing ayuda para hindi dagdag sa kanilang pasanin. Markado! Mahirap yung halimbawa, di ka bumiyahe. Siyempre wala ka nang kitain, no? Tapos pumunta ka, hindi ka pala kasama sa listahan. Motorcycle rider pumanaw habang kumukuha ng ayuda sa Quezon Memorial Circle. Kinumpirma ito ni Assistant Secretary Erin Dumlao, tagapagsalita ng Department of Social Welfare and Development. Agad naman umanong ipinag-utos ni DSWD Secretary Rex Gatchalian na makipag-ugnayan sa pamilya ng biktima. Personal din nakiramay si Gatchalian sa pamilya at nagpaabot ng tulong para sa gastusin sa ospital, pagbibigay ng maayos na libing at pag-aaral ng anak ng biktima. Markado! DSWD muling magtatakda ng schedule ng payout para sa mga motorcycle taxi o delivery service driver sa Metro Manila. Ito ang naging anunsyo ng DSWD makarang makatanggap ng ulat na marami pang hindi nabibigyan ng 5,000 pisong ayuda mula sa gobyerno. Paalala naman ng DSWD, subaybayan lamang ang opisyal na social media page ng kagawaran para sa mga ilalabas na anunsyo at ulat tungkol sa mga petsa ng special payout. Hindi mo na dapat mag-alala ang mga nasa listahan dahil tiyak na makukuha nila ang 5,000 pisong tulong pinansyal. Markado! Mahigit 95,000 naman ang mga driver ng mga PUVs kasama sa listahan ng mga makakakuha ng 10 piso kada litrong fuel discount. Ayon kay Catherine Rowella Villanueva, Land Bank of the Philippines Senior Vice President and Corporate Affairs Group Head, mula 12,500 na drivers na kasama sa pilot run ng programa, mayroong 83,000 na drivers na idaragdag sa mga susunod na araw.
Dahil pilot testing pa lamang isinasagawa muna ito sa Metro Manila at ilang karatig lugar at hindi rin lahat ng gasolinahan ay kasama. Markado! Mga PUV driver na nais maka-avail naman ng 10 pesos kada litrong diskwento na programa ng pamahalaan, hinimok na magparehistro muna. Ayon sa Land Bank of the Philippines, pangalan at lehitimong prangkisa lamang ang kailangan para makapagparehistro. Kailangan lamang i-download ang mobile banking app ng Land Bank at hanapin ang Fuel Subsidy Program sa system para doon mag-input ng kailangang impormasyon. Paglinaw ni Villanueva, mayroong 150 liters na alokasyon sa mga benepisyaryo kada linggo. Markado! Samantala, Senate Committee on Finance patuloy na sinusulong ang pagsuspende sa excise tax sa diesel. Ayon kay Senator Sherwin Gatchalian, chairman ng komite, natiling mataas ang presyo ng diesel kahit pa magkakasunod ang rollback. Malayoan niya ito sa orihinal na presyo ng diesel na 60 pesos kada litro lamang bago sumiklab ang giyera sa gitnang silangan. Para naman sa pagsuspende ng excise tax sa gasolina, sinabi ni Gatchalian na dapat muna itong pag-aralang mabuti. Markado! Department of Finance ay dinepensa naman ng pasya ng Malacanang na huwag tanggalin o suspendihin ang excise tax sa diesel at gasolina. Ayon kay Assistant Secretary Nina Asuncion, Revenue Operations Group ng DOF, dinesisyonan ito para mabalanse ang deficit o lugi ng gobyerno at ang kinikita nito sa usapin ng buwis gaya na lamang ng excise tax. Ito kasi ang ginagamit ng gobyerno para may maipang pondo sa mga programa gaya ng pamamahagi ng ayuda. Paniniyak ni Assistant Secretary Asuncion, mas mararamdaman ng iba't ibang uri ng ayuda sa iba't ibang sektor na apektado ng krisis sa enerhiya kaysa alisin ng tuluyan ang excise tax sa lahat ng produktong petrolyo. Markado! At pamamahagi ng ayuda sa mga sektor na apektado ng pagsirit ng presyo ng langis, sinuportahan ni Senador Sherwin Gatchalian. Pero panawagan naman ni Senator Gatchalian sana ay ayusin at iwasan ng pahirap sa mga kukuha ng ayuda. Katulad nung nakaraan, ay meron pang, ayun, banggit natin, merong rider, may driver na nasawi sa pagkuha po ng ayuda. Yung mga ganun sana yung mga maiwasan natin Meron bang mas efficient? Meron bang mas mabilis, mas maayos ang pamamaraan? Meron, bakit hindi na lang yung ganun maipatupad? Hindi na itago ng senador ang pagkadismaya sa mga muli mabagal na pamamahagi ng ayuda sa mga tsuper ng mga pampublikong sasakyan. Pinuna rin ng Gatchalian ang problema sa magulong listahan ng mga driver na kwalipikadong tumanggap ng ayuda. Markado! Samantala, 17 individual sugatan matapos sumalpok sa poste sa Cubao ang isang modern jeepney. Ayon sa isang pasahero, mabilis ang patakbo ng driver at may siningitan na isang sasakyan bago nangyari ang insidente sa kanto ng 15th Avenue at P. Tuason Avenue sa Cubao, Quezon City. Sinabi ng isang pasahero ng modern jeepney na mabilis ang pagpapatakbo ng driver at mayroong siningitan na isang sasakyan. Nagtamo ng minor injuries ang ilang pasahero ng modern jeep habang nasa critical na kondisyon naman ang isang pasahero na nasa unang han ng sasakyan. Markado! Bangkay ng batang babae na tagpuan sa katubigang bahagi ng Barangay Kalinawan sa Binangonan, Rizal. May kapayatan ng pangangatawan ng biktima hanggang balikat ang haba ng buhok. May taas na 4 feet, 9 feet, na 4'9". At nakasuot ng itim na pantalon at dark blue shirt. Sa paunang pagsusuri ng pulisya, ipinalalagay na nalunod ang biktima lalo't wala namang nakitang bakas ng foul play. Dinala na sa pinakamalapit na punerarya ang bangkay habang inaantabayanan kung may mga kaanak na kakilala na nakakakilala sa biktima. Markado! Abot naman sa mahigit 800 gramo ng hininalang marijuana nasabat ng mga otoridad sa Clark Airport Cargo Facility sa Pampanga. Sinakay ang mga nasabing kontrabando sa isang kargamento dahil deklarang mga damit. Sa pagtayo ng mga otoridad, abot ang halaga ng illegal na droga sa mahigit 57,000 pesos na nakita sa dalawang magkahiwalay na transparent plastic pouch. Nagmula ang kargamento sa Estados Unidos at ipinadala sa isang address sa Valenzuela City. Markado! Koreano na wanted naman sa ibang bansa dahil sa illegal na gambling operation na aresto ng mga tauhan ng Bureau of Immigration. Kinilalang suspect na si Lee Jong-hak, taga South Korea na mayroong Interpol Red Notice mula noong 2025 para sa isang arrest warrant na inilabas ng korte sa Incheon, South Korea.
Batay sa record, pumasok ang dayuhan sa bansa noong 2024 sa ilalim ng isang probationary permanent visa kung saan ay inilagay siya sa immigration blacklist. Nasa kustodiya ng BI ang dayuhan habang inihahanda ang kanyang deportasyon. Markado! 3 minor de edad na stranded habang naka-hiking sa Mountain Province, tagumpay na niligtas ng mga pulis. Ay sa Bontoc Municipal Police, nagtungo ng bundok ng Agyuco sa Moki sa bayan ng Bontoc ang mga bata para mag-trekking. Ngunit napunta sila sa matarik na bahagi ng bangin dahil para hindi sila makabalik. Nakaresponde mga otoridad matapos makatawag sa mga pulis ang isa sa mga kabataan. Markado! 3 bahay naman nagawa sa light materials tinupok ng apoy sa Port Area, Manila. Nangyari ang sunog pasado alas 11 ng umaga kahapon na umabot ng ikalawang alarma bago ganap na apula makalipas ang kalahating oras. Ayon sa Bureau of Fire Protection, wala naman na ulat na nasaktan o nasugatan sa insidente. Hindi naman agad tinukoy ang dahilan ng pagsiklab ng apoy at ang halaga ng pinsala sa ari-arian. Markado! Samantala, Manila Water naghahanda sa posibleng epekto ng nakaambang Super El Nino ngayong taon. Ayon sa Manila Water, may mga hakbang na silang ginagawa lalo't mas mataas ang konsumo ng tubig tuwing tag-init. Kabilang sa pagandang pagpapalakas sa paggamit ng iba pang water sources gaya ng Laguna Lake at Upper Wawa Dam. May naka-standby rin anilang deep wells na maaaring gamitin kung lalampas sa inaasahan ang demand sa tubig. Markado! Daan ang magkokonekta sa Navotas City at sa nasusunog na sanitary landfill natapos na. Ang Navotas City Mayor John Ray Tiangco, ginawa ito para maipasok sa landfill ang mga heavy equipment, dump truck at mga panambak na lupa na magpapabilis sa pag-apula ng apoy. Kumparaan niya nitong Sabado, mas bumuti na ang sitwasyon sa landfill dahil nabawasan ng apoy at usok. Sa kabila nito, hindi pa matiyak ng alkalde kung kailan tuluyang maapula ang apoy dahil sa lawak ng landfill. Markado! Mga residente naman ng Malabon City pinalalahanan sa unhealthy level ng kalidad ng hangin sa kanilang lugar. Magkalapit lang yun yung Navotas at Malabon . Kung hindi ka tatawid, hanggang Malabon lang talaga yung aabutin mo dahil isla nga yung landfill. Bunsod po na rin ito ng dinadalang usok ng nasusunog na lumang landfill sa Navotas City. Dahil dito maaari umanong makaranas ng masamang epekto sa kalusugan ng mga residente habang mas malubha pang epekto nito sa mga tinatawag na sensitive group tulad ng mga bata, matanda, buntis at mga may sakit sa puso at baga. Bilang bahagi ng pag-iingat, pinalalahanan ng mga residente ng lungsod na palaging magsuot ng face mask, uminom ng maraming tubig at iwasan ng paglabas ng bahay. Markado! Sinimok naman ang mga residenteng apektado ng usok mula sa nasusunog na landfill sa Navotas City na magpasuri ng dugo. Payo rin ito ni Health Secretary Ted Herbosa, uminom palagi ng tubig para hindi dumikit sa kanilang dugo ang kemikal. Ay sa kalihim, bibigyan din nila ng mental at psychosocial support ang mga residenteng inilikas. Babala ni Herbosa, matatagalan pa bago mapula ang sunog sa landfill dahil 2 isla ang apektado nito. Markado! Coast Guard Station Malacanang naglunsad naman ng coastal cleanup activity sa Baseco Beach sa Maynila. Ito bilang bahagi ng pre-Earth Day celebration at pre-anniversary activities ng Coast Guard District NCR Central Station. Kasama sa paglilinis ng Baseco Beach ang mga operatiba ng PCG Auxiliary 124th Squadron at Department of Environment and Public Service ng Manila LGU. Kasabay ng aktibidad, nanawagan ng mga otoridad sa mga residente ng Baseco Compound na tumulong na mapanatiling buhay ang Manila Bay. Markado! At isang eroplano ng Philippine Airlines nag-divert at nag-emergency landing sa Iloilo International Airport kahapon. Partikular dito ang PAL Express Flight PR2544 na biyaheng Dumaguete patungong Maynila. Patay sa abiso mula sa Civil Aviation Authority of the Philippines o CAAP, ligtas na nakababa ng eroplano ang 175 na pasero na kinabibilangan ng 3 sanggol. Wala pa naman pahayag na ilalabas ang airline company sa dahilan ng emergency landing at pag-divert ng eroplano. Markado! Mga kapuso, yan pang unang bahagi ng ating balitaan. Standby lang po kayo dahil magbibigay daan lamang tayo sa ilang mga paalala. Ang oras, 14 na minuto, makalipas siyang alas 3 ng madaling araw. Labanan ng fake news, dapat totoo. Markado! Super Radio DZBB Balitang Totoo! DZBB Super Radio #1. Mercury Drug, gising 24 oras sa mga piling lugar. Mercury Drug, tumutulong para sa kalusugan ng bayan.
Para sa iba pang impormasyon ng kanilang serbisyo, bisitahin ang website www.mercurydrug.com. Pagbabalitang walang kinikiningan, walang pinoprotektahan, walang kasinungalingan, serbisyong totoo lamang. Super Radyo DZBB. Hindi pa huhuli, hindi pa titinag. Super Radyo DZBB. Prime Time. Alas 6 hanggang alas 7 ng umaga. Walang humpay na pagbabalita at paghimay sa issue. Melo del Prado sa Super Radyo DZBB. Alas 7 hanggang alas 8 ng umaga. Ratsa na naman sa pagbabalita ang tambalang Joel Reyes-Zobel at Melo del Prado sa Super Balita sa Umaga Nationwide. Alas 8 hanggang alas 9 ng umaga. Malalimang pagtalakay sa may init na balita. Hatid ni na Rowena Salvacion at Joel Reyes-Zobel sa Saksi sa Double B. At alas 9 hanggang alas 10 ng umaga, hindi pa aawat ang tambalang Arnold Clavio at Connie Season sa pagtalakay sa mga isyu ng bayan. Sa one-on-one, walang personalan. Super Radyo DZBB Prime Time. Pagbabalitang walang kinikiningan, walang pinoprotektahan, walang kasinungalingan, serbisyong totoo lamang. Super Radyo DZBB Prime Time. Para hindi mahuli sa mga balita, sundan ang mga social media account ng Super Radio DZBB. Mag-subscribe sa aming YouTube channel at i-follow kami sa Facebook, TikTok at X. Hanapin lamang ang Super Radio DZBB para makita ang aming mga official social media account. Tutok na para sa mga balitang tama at totoo, mga kapuso. Mercury Drug, gising 24 oras sa mga piling lugar. Mercury Drug, tumutulong para sa kalusugan ng bayan. Para sa iba pang impormasyon ng kanilang serbisyo, bisitahin ang website www.mercurydrug.com. Nangunguna sa Mega Manila ang GMA Radio sa buwan ng Marso ayon sa AGB Nielsen Media Research. Number 1 sa AM station ang Super Radio DZBB 594 na nakakuha ng 56.3% audience share. Number 1 sa FM station ang Barangay LS 97.1 na nakakuha ng 54.9% audience share. Damang-dama namin ang init ng inyong pagmamahal, mga kapuso at kabarangay. Maraming salamat po dahil kami pa rin ang numero 1 sa inyong puso. Super Radio DZBB at Barangay LS 97.1 GMA Radio number 1. DZBB Super Radio number 1. Mga kapuso, ako po si Orly Trinidad. Patuloy nating pagsaluhan ang mga balitang nakakaapekto sa ating lipunan at talakayang tunay na makabuluhan. Patuloy kami maglilingkod sa inyo at maghahatid ng balitang walang kinikilingan, walang pinoprotektahan, noon at ngayon, serbisyong totoo. DZBB Super Radio number 1. Super Radio DZBB. Balitang tama, balitang totoo. Kayo'y nakikinig sa Markado. Sa oras na 18 minuto makalipas ang alas 3 ng madaling araw, labas tayo ng himpilan. Motorrider patay sa aksidente sa Pandacan, Maynila. Alamin natin ang buong detalye sa ulat ni Olan Bola. Olan. Laking motorrider matapos siyang maaksidente sa Pandacan, Maynila. Kinilala ang biktima sa alias na Raniel, isang delivery rider. Ayon sa pulisya, binabagtas ng biktima na sakay ng kanyang motorsiklo nang mawalan umano siya ng kontrol sa may Biata Bridge. Bumangga ang biktima sa gutter na nagresulta para sa itumilapon at bumagsak sa isang warehouse na sakop na ng barangay 866 sa Santa Ana, Maynila. Patuloy ang investigasyon ng mga otoridad sa insidente. Ako si Olan Bola ng GMA Super Radio DZBB. Balitang totoo. Markado, dapat totoo. Kayo'y nakikinig sa Markado. Salamat, Olan Bola. Mga kapuso, huwag kalimutang i-follow ang aming social media account. Hanapin lamang Super Radio DZBB sa Facebook, sa Expo na dating Twitter at maging sa TikTok. Barindan po kaming YouTube channel. Search lamang Super Radio DZBB at mag-subscribe. Salamat po mga kapuso. At salamat din sa mga kapuso nating mga nakatutok po sa Balitang Totoo. Ayan, sina Sergio Grabador, Romeo Gonzales,
Si Anselmia Carganillo, Ate Antonina Fangal, good morning. Kay Ate Zayol Aloyra at kananay Dorit Nanay Grace de la Cruz at kay Tita Cora Santo Tomas. Yung mga puso po natin ng mga OFW na nakatutok sa ating Facebook Live at mga motoristang laman ng kalsada. Ingat-ingat po. Saan naman tayo papunta? Markado! Balik tayo sa balitaan. Pilipinas dapat maging maagap kasunod ng pagkakaresto kay dating Congressman Zaldico ng Czech authorities. Ayon sa international law expert na si Attorney Ralph Sarmiento, importante ang maayos na koordinasyon sa mga otoridad ng Czech Republic para mabilis na mapauwi si Ko sa Pilipinas. Sa alam ng batas ng Czech Republic, simpleng paglabag lamang sa immigration law ang kinasasangkutan ni Ko. Sa normal anya na proseso, maaaring bigyan ng voluntary window to exit o ilang araw para voluntaryong lumabas ng bansang isang mahuhuling lumabag sa immigration law. Markado! Proseso naman ng pagbabalik sa bansa kay dating Congressman Zaldico, pinangangambahang mapahaba pa. Ayon sa international expert na si Attorney Ralph Sarmiento kung mag-a-apply ng asylum at paghingi ng tulong sa gobyerno ng Portugal si Ko. Bilang golden visa holder ng Portugal, maramanong mag-file ng diplomatic claim ang Portugal para sa isang residente nila kagaya na lamang ni Ko. Bilang golden visa holder ng Portugal, ayan. At kapag ganito po yung nangyari, hindi agad-agad mauwi sa bansa ang dating mambabatas dahil sa mga pagdaraanan na proseso. Markado! Sa ibang mga balita, barangay at Sangguniang Kabataan Elections o BSKE sa November 2, 2026 dapat ituloy. Yan naman ang iginit ni Senator Sherwin Gatchalian lalo't labagaan niya sa konstitusyon ang pagpapaliban dito. Naniniwala si Gatchalian na sapat pa ang pondo ng gobyerno para rito. Patunayan niya rito ang tuloy-tuloy na pamamahagi ng ayuda sa gobyerno sa mga sektor na apektado ng krisis. Markado! Senador Amy Marcos, pabor na muling suspindihin naman ang nakatakdang barangay at Sangguniang Kabataan Elections o BSKE sa Nobyembre. Para sa senadora, malaking tulong kung hindi muna itutuloy ang BSKE lalo't nahaharap sa krisis ang gobyerno bunsod ng naging gera sa Middle East. Malagaan niya na matutukan ang pangangailangan ng taong bayan na pumapasan sa epekto ng pagsirit ng presyo ng produktong petrolyo. Sa kabilang banda, naniniwala naman si COMELEC Chairman George Erwin Garcia na hindi uubrang ipasuspende ang BSKE. Lalo tiyakaan niya na ibabasura lamang ito ng Korte Suprema dahil sa isyu ng legalidad. Markado! Grupo naman ng mga negosyante, tinukoy ang ilang dahilan kaya nauunahan na ng ibang bansa ang Pilipinas. Sa isang pagtitipon tinalakay ng Chamber of Commerce of the Philippines Island o CCPI kung paano mapapalago ang mga industriya at ekonomiya ng bansa. Ayon kay Jose Luis Yulo Jr., presidente ng CCPI, pangunahing rason ng hindi pag-unlad ng ekonomiya ng bansa ay ang korupsyon at pagpili ng mga hindi karapat-dapat na mamumuno sa mga ahensya ng gobyerno. Kumbaga, itong nabanggit na ito, matagal ng problema natin hanggang ngayon. Problema pa rin. Di ba? Yung korupsyon, yung sa flood control pa lamang. Ang dami pang mga hindi nakukulong. At dito naman sa mga namumuno sa ahensya ng gobyerno, may ilan dahil mga pamilyar na pangalan o kaya naman ay malakas doon sa nakapwesto, sila yung mga napipili. Ito po'y dati pang mga problema. Kung hindi niya agad nakikilos ang bansa para tugunan ang problema, hindi malayong maunahan na rin tayo ng mga karatig bansa sa Timog Silangang Asya gaya ng Cambodia, Laos at Myanmar. Markado! Samantala, programang Benteng Bigas meron na sa buong bansa. Patuloy ang paglaganap sa kabila ng krisis sa enerhiya. Sa nilagdang kasunduan ng Food Terminal Incorporated at NFA, nakatakdang magbukas ang Department of Agriculture ng karagdagang 720 peso selling site sa buong bansa. Kabilang dito ang Capiz, Bukidnon, Cebu, Cotabato, Catanduanes at iba pang lugar na may mataas na pangangailangan sa mas murang bigas. So unang quarter ng 2026 nakapagtatag na ang DA ng 932 selling sites para sa 20 pesos rice program sa buong bansa at aabot na sa 6.45 milyon na benepisyaryo ang nakinabang sa programa.
Markado. Senate President Tito Soto pinulong naman ang majority block ng Senado. Ayon kay Senator Sherwin Gatchalian, kabilang sa mga napag-usapan ang posibleng pag-akyat ng impeachment case ni Vice President Sara Duterte sa Senado. Natalakay din ng Blue Ribbon Committee report tungkol sa flood control scandal at ang mga posibleng mangyari bago ang State of the Nation Address o SONA ni Pangulong Bongbong Marcos sa Hulyo. Hindi naman anya natalakay ang pagpapatag sa majority block sa kabila ng usap-usapang pagbuwag sa liderato bago pa man ang posibleng impeachment trial ni VP Sara. Markado. Listahan naman ang mga sasakyan na pag-aari o mano ni Ramil Madriaga. Inilabas naman ni Bicol Saro Party List Representative Terry Redon. Nakalista ang ilang na nasa sinumpang salaysay ni Madriaga gaya ng SUV na ginamit niya umano sa paghatid ng pera sa iba't ibang personalidad. Ayon kay Redon, malaking tulong ang listahan para mapatunayan ni Madriaga na hindi siya nagsisinungaling. Pinatutunayan din umano ng listahan na totoo ang inahayag ni Madriaga na pag-aari niya ang mga sasakyan. Ngunit marami pa niyang dapat usisain ukol dito. Markado. Mga pahayag naman ng COA, PNP at NBI sa impeachment hearing ni Vice President Sara Duterte, mabigat na. Yan ang pananaw ng constitutional law expert na si Atty. Domingo Cayosa sa mga pahayag ng tatlong institusyon ng pamahalaan. Partikular dito ang disallowance ng COA sa 73 million pesos na confidential fund ng OVP noong 2022. Ang nadiskubring pamimeke sa pirma ng mga binigyan umano ng confidential fund ng OVP at ang kumpirmasyon ng PSA na walang ipinanganak, namatay o ikinasal sa pangalang Mary Grace Piatos. Palawanag ni Cayosa, importante ang mga pahayag na ganito lalo't hindi lang iisang tao ang nagsasalita rito kundi mga institusyon na ng gobyerno. Markado. Kampo naman ni Vice President Sara Duterte hinimok na dumalo sa pagdinig ng House Committee on Justice sa Miyerkules. Ayon kay House Deputy Majority Leader Congressman si Alonto Adjong, mahalagang may sa formal ang mga tugon o sagot sa mga paratang laban sa Vice Presidente. Mas mainam din anya kung personal na dadalo ang Vice Presidente sa pagdinig, lalo't hindi pa naman ito makukonsiderang paglilitis. Target anya ng komite na tapusin ang mga pagdinig sa April 29 at posibleng maisumite sa plenaryo ang committee report sa pagbabalik sesyon ng Kamara sa May 4. Markado. At pagdinig naman ng House Justice Committee kaugnay sa impeachment complaint laban kay VP Sara Duterte, pinuri ng isang constitutional law expert. Ayon kay Atty. Domingo Cayosa, isang eksperto sa konstitusyon, masasabing patas ang pagdinig ng komite sa reklamong impeachment. Maingat anya ang namumuno ng komite para matiyak na sumusunod ang bawat miyembro sa mga panuntunan at direksyon ng pagdinig. Markado. At mga kapuso, dyan na po nagtatapos ang ating balitaan. Mga balitang siksik, mabilis at detalyado. Salamat po sa mga nakasama natin sa loob at labas ng himpilan. Huwag bibitiw, huwag mawawala ang tabayanan po susunod na programa. Umaga na, balita na kasama si Alan Gatus. Mga kapuso, dito po sa DCWB, walang kinikilingan, walang pinoprotektahan. Noon at ngayon, serbisyong totoo. Markado. Super Radio #1. Super Radio.